ating Panginoon, bago po ang lahat po. Hallelujah. Pagiging kayo, ating Diyos, sa nakita namin po ay patuloy na lumalapit sa inyo, o Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy na kami samahan, Panginoon, sa pag-aaral po ng iyong mga salita, o Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat. Pinupuri po namin, o Diyos, ang iyong nakilang pangalan, Panginoon Jesus. Patuloy po kami samahan, Panginoon, sa pag-aaral ng mga salita, o Diyos, sa umagang ito. Hallelujah. 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 Panginoon, minsan pa, o Diyos, ay kami po, Panginoon, ay malapit sa inyo, Panginoon, at minsan pa kami ay mag-aaral ng iyong mga salita at patuloy, o Diyos, na mag-aaral din kami, Panginoon, ng isang awiting papuri, Panginoon, Lord God. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay po natin ang inyong pagbuti-buti mo, Panginoon. Alayan po natin ang ating Diyos sa isang papuri. Amen. Hallelujah. Ikaw, Diyos, na mabuti. Hallelujah. Dapat ang nakita sa aming mga buhay. O Diyos. Hallelujah. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri. Amin na nagmumula sa aming mga puso. Hallelujah. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Buti-buti niyo, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmamahal. Ang iyong gawa'y magpawalang hanggan. Kay buti-buti niyo, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmamahal. Ang iyong gawa'y magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga kayo'y walang patulad, tunay nga kayo'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga kayo'y walang katulad, tunay nga kayo'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay Amen. Salamat po sa ating Diyos at tinatawagan ko na po ang magbabahagi ng salita ng Diyos sa buhay po ng ating kapatid, Brother Apollo Tamano. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa atin po lahat. Magpapagbukas po tayo sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse. Tingnan natin sa 3 hanggang sa sumusunod. Yan na po kayo. Philippians chapter 2, ang sabi dito ay
at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad kayo ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa pagkakataon na muli ay narinig namin ang inyong mga salita at maramdaman namin Panginoon ang inyong presensya. Maraming salamat din sa bawat umaga at bawat pag-asa na pinagkaloob po sa amin. Kayo po ang maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin sa oras na ito, sa umaga nito Panginoon. Kayo po ang aming binuburi at pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pray po Panginoon. Think of others' sake. Kagabi ay napahapyaw na rin to or kaya saan of the way. Parang gusto kong baguhin yung devotion ba. Pero nagawa ko lang ng ito dati at tunay na nakaka-amaze din talaga ang Panginoon na kapag siya ay nagpahayag ay pare-pareho yung pinapahayag niya sa bawat isa. Kung may nais talaga sabihin ng Panginoon. Think of others' sake. No? How do you think of others' sake? Yung tanong kagabi, paano ba natin inaalala yung iba? No? Parang meron akong favorite na story, yung mga nakakaalam ko yan, ngumiti na lang. Meron isang story na yung nanay ay lagi niyang kinakatok yung kanyang anak sa kanyang silid. Sikat ito sa mga magulang na yung pasok yung mga anak sa school. At lagi niyang kinakatok yung kanyang anak sa kanyang kwarto. At one morning, yung nanay kinakatok niya yung kwarto ng kanyang anak. At anak, sabi niya, Sunday ngayon, pumunta tayo sa church. Dahil ito ay Lord's Day. Ang sabi ng anak, mula sa loob ng kwarto, sumagot siya, ng English sabi niya, I don't want to go to church. And I have reason why I don't want to go to church. Sabi niya. They don't like me in the church. Yun yung kanyang binigkas na merong talagang nagdag. Ang sabi naman ng nanay, I have also 3 reasons why you need to go to church. Number 1 is, today is Sunday. We ought to worship the Lord. Number 2 is, you are not 21 years old. Number 3, you are the pastor of the church. Yun yung kanyang pagkakasabi. At laging itong kwento na ito ay napapatanong ako sa sarili ko na kailan ba ako naging nanay sa iba? Kailan ba dumating sa point na merong tao na na-discourage o kaya ay pumunta sa pinaka-lowest point, sabi, lowest point of his life, na ako ay naging nanay at kinatok ko siya na brother, sister, tara na sa church, namimiss ka na ng Panginoon. Tara na sa church, maglilingkod na tayo. Itodo na natin ito. Life is short, death is sure. Kailan tayo naging nanay na kinatok natin yung iba para makapagpatuloy sa paglilingkod? Sapagkat sa dami ng mga sitwasyon na yun, ay minsan ay ganun talaga nakakaramdam tayo ng panghihina. Pero nagpapasalamat tayo sa kalakasang binibigay ng ating Panginoon. Amen po ba? So this morning, I would like to share to you some examples in the Bible about thinking of others' sake, yung pag-alala o pagmamalasakit sa iba. Number 1 is matatagpuan sa Gawa chapter 9 verse 26. Gawa chapter 9 verse 26 to 28. Ganito po ang sabi sa Kapolik ng Gawa chapter 9 verse 26. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, gusto niya sanang makisalamuha sa mga tagasunod ni Jesus. Pero takot sila sa kanya. Hindi sila naniniwala na siya ay tagasunod na rin ni Jesus. Pero isinama siya ni Bernabe at dinala sa mga apostol. Ikwento ni Bernabe sa kanila kung paano nakita ni Saulo ang Panginoong Jesus sa daan at kung ano ang sinabi nito sa kanya. At sinabi rin niya ang katapangan ni Saulo sa pag-aaral tungkol kay Jesus doon sa Damascus. Kaya mula roon kasama nila si Saulo at kung tapang niyang ipinangaral ang tungkol sa Panginoon sa Jerusalem. So, alam natin yung background ni Saulo. Kung atras pa tayo sa mga chapter na ito sa Acts ay nagkaroon ng mission ito si Saulo.
ang misyon niya is patayin, no? Usigin yung mga Kristiyano. So nabalitaan niya na sa Jerusalem, no, sa Damascus ay merong nagtitipon na Kristiyano at yung kanyang mission on his way, on his way, sa daan para sa Damascus, on his way, ay nakatagpo niya ang Panginoon. May po ba? At ayun na, ang kanyang background ay hindi maganda. No? Pumapatay siya ng mga Kristiyano, nag-uusig siya ng mga Kristiyano. Yun yung kanyang background. Kaya yung dumating yung panahon na siya ay na-convert, no? Nakilala niya ang Panginoon, yung mga Kristiyano naman ngayon ang takot sa kanya. Bakit po? Dahil sa kanyang naging background. No? Pero kung makikita natin dito sa verse 26, meron isang Bernabe na tumayo. No? Ang sabi ni Bernabe, sa verse 27, pero isinama siya ni Bernabe at dinala sa mga apostol, ikwinento ni Bernabe sa kanila kung paano nakita ni Saulo ang Panginoon. No? Minsan, parang parang ang po na or normal sa isang tao na mapansin mo yung past ng isang tao. Halimbawa, may nag-church dito, may pumasok sa isang simbahan na punong-puno ng tato yung kanyang katawan. No? At parang may siguro galing sa binaguan. Yung isip natin, yung isip ng isang tao talaga, minsan nagiging judgmental kumbaga. No? Kaya dito, hindi naman kasi matanggal na gano'n yung may isip ng mga Kristiyano dito. Gawa ng kilala naman talaga nila na yung past ni Saulo. Pero saan ba tayo noon, banda? Tayo ba yung church member na judgmental? O kaya nakatingin pa rin sa past ng isang tao? Or doon tayo sa Bernabe? No? Na handa natin tanggapin, ipakilala kung sino na siya ngayon, at kung paano na siya ginagamit ngayon ng Panginoon. Maraming mga pastor ng testimonies ay hindi maganda sa mga past, pero binago ng Panginoon at ginagamit ngayon ng Panginoon. At ang isa pang mabuting bagay ay ang Panginoon, hindi siya nakatingin sa kung ano yung nagawa natin ng the past. Ang tinitingnan ng Panginoon ay kung sino ka natin. Purihin po ang Panginoon na sarap makita yun. Maramdaman ng Panginoon nakatingin na siya sa... Kaya kung nakikita mo na parang may mga pagkukulang ako ng the past, may pagkakataon na ngayon. Ito yung reason, bakit buhay pa kaya ako ngayon? Bakit kaya nakakapakinig pa kaya ako ngayon ng devotion? Ibig sabihin nun, salamat sa Panginoon, may pagkakataon pa tayo, gawin mo yung pinakamabuti. Gawin yung huwag na natin balik-balikan, isipin mo kung ano yung past natin. Ito na, dito na tayo mag-focus. Panginoon, salamat sa pagkakataon na ito na makapaglingkod ako sa iyo. Hayaan mo may bigay ko yung pinakamabuti. Meron po isang kwento sa number 2 na tayo sa mga examples sa Bible about thinking others say. Sa John chapter 8 naman. John chapter 8 verse 1 to 11. Tungkol na kung mga malasakit ito. John chapter 8 verse 1 to 11. Ito yung kwento ng isang babae na nahuli sa mga niya. Chapter 8 verse 1. Si Jesus naman ay John chapter 8 verse 1. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan maaga pa ay bumalik na si Jesus sa templo. Maraming tao ang lumapit sa kanya kaya umupo at nangaral sa kanila. Dumating ang mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo na may dalang babae na nahuli sa pangangalog niya. Pinatayo nila ang babae sa harap ng mga tao. Hirap naman ang sitwasyon ng babae na ito. Talagang kung may kitay, parang gano'n yung nangyari dyan. Na nasa harap siya ng mga tao, andyan yung babae, yung feeling alone. Parang wala siyang kampi, no? Pinagkakisan siya ng mga tao at hindi niya rin may tanggi. No, na meron siya nagawa ng pagkakamali dahil na nahuli sa akto Sa susunod na verse sabi niya dyan, at sinabi nila kay Jesus, Guro, ang babae nito ay nahuli sa pangalan niya. Ayon sa kautusan ni Moses, ang mga babae tulad niya ay dapat batutin hanggang mamatay. Ano masasabi mo? Itinanong nila ito upang hanapan na may paparatang laban sa kanya. Pero yumukulang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Pero paulit-ulit silang nagtanong. Kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila, kung sino sa inyo ang walang kasalanan,
ay siya ang unang bumato. No? Mas lalong kinabahan na naman yung babae dito. Kasi paano na lang may naglakas loob doon na bumato. No? Pero alam din kasi talaga ng mga tao na hindi sila karapat-dapat na bumato. No? Sa atin din. Alam din natin na kapag may mga tao na ganoon, ay alam din natin na hindi tayo karapat-dapat bumato. Sabi nga do not judge because you are not judged. Amen? Hindi tayo judge eh. Bakit tayo mahuhusga? Pastor, sabi nga na nahuli sa mga sakto eh. Kitang-kita eh. Yung dami CCTV, kitang-kita eh. Yung kanyang ginawa. No? Pero, ang Panginoong Jesus ay hindi siya gano'n. No? Kaya nilalagay ko yung word na ito na ang hindi paghuhusga ay pagmamalasakit sa kapwa. Kasi yung sitwasyon na ito, yung babae, yung mga tao, parang walang pagmamalasakit eh. At ang sabi pa ng Panginoong Jesus, ay kung sino yung walang kasalanan, sino ba nyo na? Parang gano'n eh. Pero, hindi nagpapakita na walang pagmamalasakit. Dahil, ang hindi paghuhusga ay pagpapakita ng pagmamalasakit. Kaya, verse 9, nang marinig na nila yun, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babae na iwan. Tumayo si Jesus, sinabi sa babae, nasaan na sila? Manumato ba sa iyo? Sumagot ang babae, wala po. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hatulan. Maaari ka na umalis, pero huwag ka nang muling magkasal. Napakabuti ng Panginoon. Pakikita natin dito sa verse na ito na bagaman nararapat tayo na atin dahil sa mga pagkukulang natin, mga pagkakasalan natin. Pero ang Panginoon hindi siya ganun. Ang Panginoon, binigyan niya ng pagkakataon ng babae. Sige, umalis ka na. Hindi kita hatulan, pero huwag ka na magkasal. Salamat sa Panginoon. Kaya kung tayo ay naglilingkod ngayon, sabi nga ng Pastor Paul, tuduhan na to. Tuduhan na to. Kapag tayo ay naglilingkod ay bigay na natin yung pinakamabuti. Ito ay pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Ang hindi pang-husga ay pagmamalasakit sa kapwa. Meron pang isang pag-aralan natin sa 2 Samuel naman chapter 11. Magbasa kong mga lalaki. Second Samuel chapter 11, start tayo sa 7. 11:7, 2 Samuel. Merong dito tao dito ng pangalan ay Uriah. Mas kilala si Uriah na asawa ni Bathsheba. Si Bathsheba ay ito yung nabuntis ni David, Haring David. No? Sa verse 7, pagdating ni Uriah, at asahan ng 6 para malaman natin. Nagpadala si David ng mensahe kay Joab na papuntahin sa kanya si Uriah na Hitteo. Kaya pinapunta si Joab si Uriah kay David. Pagdating ni Uriah, tinanong siya ni David kung ano ang kalagayan ni Joab at ng mga sundalo sa kanilang pakikipaglaban. So, sa verse 8, pagkatapos sinabi ni David sa kanya, umuwi ka muna at magpahinga. Kaya umalis si Uriah sa palasyo at pinadalhan siya ni David ng mga regalo sa bahay niya. Ang sitwasyon dito ay isang mandirigma ito si Uriah. At andun siya sa field, kasama ng kanyang tagapanguna, kanyang pinuno. At talaga nandun lang sila sa isang lugar na hindi, sabi natin, hindi maganda yung sitwasyon kasi may pangani. Alam niya yun at alam niya yung kanyang mga kasama ay ganoon din yung sitwasyon. Pero kung si David naman, at the back of the story, alam natin yung kwento nito kung bakit siya pinatawag. Kaya ang sabi ay pabuhin si Uriah sa bahay sa kanyang bahay. Sa verse 9, pero hindi umuwi si Uriah sa kanila, kundi roon na siya natulog sa pintuan ng palasyo kasama ang mga lingkod ng kanyang amo na si David. Nang malaman ni David na hindi umuwi si Uriah, ipinatawag niya ito at tinanong, bakit hindi ka umuwi? Matagal kang nawala sa inyo. 11, pansinin nito. Verse 11. Sinabi ni Uriah, ang kahon ng kasunduan ng Diyos at ang mga sundalo ng Israel at Huda ay naroon po sa mga kampo sa kapatagan. At nandoon din ang pinuno namin si Joab
at ang mga opisyal niya, maaating ko po bang umuwi sa amin para kumain, uminom at sumipig sa asawa ko? Isinusumpa ko na hindi ko ito gagawin. Napansin niyo yung puso dito ni Uriah, na bagaman binibigyan siya ng magandang sitwasyon, pero ang naisip niya pa rin ay yung kanyang mga kasama. Kapag tayo ay nasa ating kanyang trabaho na, halimbawa, paglinggo ay magkakasama tayo dito, at kapag Lunes, kanya-kanya na tayong punta sa mga kapatid o kung saan man na pinupuntahan natin. No? Nag-iisip pa rin ba natin yung gawain? Nag-iisip ba natin yung ating mga kapatid? At lalo higit, no? Dito si Uriah ay nag-iisip niya yung kanyang pinuno. Sabi niya, aakatin ko po ba na magpahinga? Na matulog? Na yung aking tagapanguna, na aking leader ay nandoon, na nasa panganib? Tayo po ba na mga naglilingkod sa Panginoon? No? Nag-iisip po ba natin yung aking mga tagapanguna? Amen? Kumusta kayo mga kapastor? No? Ano kayong pinagdadaanan na papanalangin ko na? Kanina yung nanay, kinakatot niya yung kanyang natin dahil Sunday at siya yung pastor pala sa church. No? At nagkaramdam siya, hindi porket pastor ay hindi makaramdam, sabi niya diba, ng discouragement. No? Kaya kailangan na sanahan. Itong si Uriah, nag-iisip na yung kanyang kasamahan. No? Sana magkaroon din tayo ng isip ni Uriah na talagang binibigyan na siya ng magandang pagkakataon para magpahinga or maganda sana yung ako siguro sabi niya dito na ang pagtanggi sa sariling kaligayahan ay patunay ng pagmamalasakit sa kapwa. Yung bibigyan ka ng sariling kaligayahan para, ito, huwag ka lang umalit sa church, ito ka na. No? Pero hindi. Gagawin pa rin yung kahit nahihirapan man, maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon, no? Purihin po ang Panginoon at napakaganda talaga yung ginawa dito, yung isip dito na appreciate ko yung isip dito ni Uriah na sana magkaroon din tayo ng gano'n. Na nag-iisip din natin yung mga tagapanguna natin. Sabi nga kapag daw gusto mong i-discourage, nag-iisip sa pastor mo kasi yung sarap niya laging patapos ka. Kapag gusto mo siyang i-discourage, huwag kang dumalo. Bigyan ko kayo ng tip para masaktan yung pastor mo. Huwag kayong dumalo ng gawain na hindi kayo nagsasabi. At pakikita ng pastor, saan kayo si sister dito? Ewan ko lang kung hindi mapagpun yung tuhod ng pastor sa kaluluwa. No? May pinapanalangin ka na saan kayo sa brother. Mga kapatid, yung po ba yung pinakamabuting ginagawa ng isang Kristiyan? No? Na kapag ikaw ay may pinagdadaanan, hindi ka na-attend ng church. No? Hindi mo na iniisip na ano yung magiging impact naman dito sa mga kapatid. No? Hindi naman sa ganun kasobrang kahalaga doon sa church, pero sa Panginoon mahalaga na eh. No? At sa mga kapatiran, kapag ikaw ay wala sa church, meron impact din sa atin yun. Dahil mahalaga ka, dahil mahal ka namin. No? Dahil mahal natin ang isa't isa. Lalo na sa ating mga malayo sa pamilya, ito na yung itinuring natin pamilya eh. Itong church na ito. Kaya sabi ko naman ako dito, kung wala akong natagpuan na church dito sa Taiwan, pakasumbuko na ako ngayon. Kasi hindi ako malayo sa pamilya, hindi ako sanay. Ito yung first time ko na malayo sa pamilya. Pero nung natagpuan ko yung door of faith, 3 months na pinapanalangin ko rin may natagpuan akong church. No? Pero napakabuti ng Panginoon, hindi ko kilala, so patay at that time. Pero bigla niya akong tinuro, nasa loob ako ng elevator, sabi niya, bro, ikaw ba yung matend ka sa sasalit ko sa mga kasakin. No? At doon nagsimula na nagkaroon ako ng pamilya dito sa Taiwan. Ito na yung family natin eh. Kaya kapag kayo nag-discourage at kayo may problema, may nagdadaanan, mas lalo kayong umaten ng church. At kung may hindi naman po tayo makadalo ng church dahil sa ating mga trabaho, sabi tayo sa ating mga kapatid, lalo na sa ating mga tagapanguna. Lalo natin isipin din yung kalagayan ng ating mga tagapanguna at mga kapatid. Meron naman isang kwento sa Luke na natin abuksan yun, na kung sa Luke chapter 16 verse 19 yung mayaman sa si Lazarus, na kung saan nung andun may mayaman, sige po buksan natin, sabi ko Panginoon. Luke chapter 16. Last na lang po ito. Luke chapter 16 verse 19. Basahin natin yung
dyan. So dito, namatay silang dalawa, si Lazaro at yung mayaman napunta doon sa apoy, at yung si Lazaro naman napunta sa kay Abraham. At sobrang nakikinitan, nahihirapan itong mayaman, no? Doon sa verse 27, sinabi pa ng mayaman, kung ganoon naman Abraham, nakikiusap ko sa inyo, papuntahin ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang akong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap na hindi sila mapunta rito. No? Yung mayaman na ito na napunta doon sa lugar na, sa pangit na lugar na iyan, ay inaramdaman niya yung hirap doon. At nakalala siya, inalaga niya. Hindi lang siya nakalala, inalaga niya. Gusto niyo ipagmalasakit yung kanyang pamilya na hindi pa naliligtas, na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Pero, ang term doon, huli ng lahat. Kaya nga sabi kung ngayon, na ikaw ay humingi ng bakit, ito yung pagkakataon mo na gawin yung pinakamabuti para sa aking Panginoon. Kasi kung tao na ito, gusto niya naman na ipagmalasakit yung kanyang pamilya. Pero huli na ang lahat. No? Wala na siyang magagawa. At salamat sa Panginoon. Biyaya lang po ng Panginoon na tayo ay nalalang sa paglilingkod. May pagkakataon tayo para maglingkod sa ating Panginoon. Kapag higit, may mga sitwasyon, may mga pagkakataon na pwede natin pagmalasakitan yung ating mga kapwa. No? Sabi ng pastor talaga, sino ba yung ating kapwa? Di sila yung mga nangangailangan. Hindi lang siya pinansyal, siyempre. No, kundi sa lahat ng aspeto. Parang nakita mo sa sulok ng lumulupa, ano kaya kailangan nito? Minsan kailangan yung takip lang yan. Minsan panalangin. Kadalasan panalangin. Ano kaya yung pangangailangan ng tao yun? Ano naman kaya yung magagawa ko para sa kanya? No, at napakalaga yung mga pagbigkas natin ng encouragement, pag-send natin ng message, no? Pananalangin, lalo yung pananalangin. Noong panahon na may pinagdadaan ako nandito ako sa kanya ay humingi ako ng panalangin sa mga kapatid at nararamdaman ko talaga. Ano yun? Nakaka-relate ko kayo. Mararamdaman ko, walang nagchat-chat, walang nagsasabi ng encouragement, pero bigla kang nakaramdam ng kagalakan. Dahil may mga kapatid na tahimik na nananalangin para sa iyo. At pwede rin natin gawin yun. Tahimik ka lang, pero nananalangin ka para sa kanya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ang dakilang pangalan. Salamat sa pagkakataon na makapag-aral kami ang inyong mga salita tungkol dito sa pagmamalasakit sa Panginoon. Purihin na ang mensahe mo ngayon ay pagmamahal sa kapwa. Bakit nga ba kami magmamalasakit, Panginoon, sa aming kapwa? Dahil kami rin mismo ay ipinagmalasakit. Panginoon, alam namin sa aming sarili ko, hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Magamin, hindi kami karapat-dapat, Panginoon, na pagmalasakitan, na mahalin dahil kami makasalanan. But we did it, O God. Pinaramdam niyo na mahal niyo kami. Hindi niyo na tinignan yung mga past namin, Panginoon. Kundi ang tinignan niyo ay kung ano na yung sino kami ngayon, Panginoon. And we pray, O God, na sa kabila ng mga sitwasyon, Panginoon, mahihirap na sitwasyon, O God, ay malagpasan namin ito, Panginoon, dahil kasama niyo kami, Panginoon. Kasama namin kayo, O Diyos. Kaya ninyo, Panginoon, na kayo po ang magkari sa amin. Kaya niyo po, Panginoon, na kami po ay maging mababa at kayo po ang maitaas, Panginoon. Kaya niyo po, O God, lahat ng papuri at pagtakina sa inyo, O Diyos. Kaya niyo na malaman namin, Panginoon, matanggap namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala kayo, O Diyos. Dahil sa inyo lamang kami po ay nakagagawa, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Salamat sa araw na ito, mga papasok sa mga kanya-kanyang simbahan, Panginoon, pagpalayan mo natin niyo po, Panginoon. Ang mga kapatid na nag-aalinlangan, pupunta ba kayo, Panginoon, sa church? Lord, kaya naman ang malaman nila na ito yung pagkakataon para maglingkod kami sa inyo. That life is short, death is sure, O God. Kapag namatay kayo, Panginoon, ay wala na, O God. Kaya habang kami nabubuhay, Panginoon, pakilala namin ang aming mga kapwa, yung mga nangangailangan, O God, at may pagmalasakit namin sila, O God.
magagawa namin yun sa tulong nyo lamang, sa tulong